Hello mga ka-agri. Tingnan mo yung palay na ito. Yan yung palay na yan guys. Kung tingnan mo ay para lang siyang normal na naninilaw dahil parang nasa maturity stage na siya. Pero ang totoo, kapag lapitan mo yan guys ay hindi siya normal. Sa nakikita po natin ay infected siya ng tungro virus at saka mga brown spots. Kaya siya naninilaw. May mga fungus po siya guys. At kung mapapansin mo, hindi pa fully matured ang kanyang mga bunga. Ito siya guys, kapag lapitan natin, ganito itsura niya. Kung makikita mo, mayroon kayong makikita mga brown spots at naninilaw ang kanyang dahon. Yun, may mga bunga na siya pero hindi pa siya fully matured. Kaya lang siya naninilaw din, or parang akala mo hinog na siya dahil syempre yung dahon niya hindi na maganda. Pero tingnan mo, kung titingnan mo, kipis ang kanyang bunga. Yan. At saka maraming tama ng mga fungus. At ganun din, may mga tama rin ng mga rice bugs. Ayan. Ito yung uso ngayon dito sa Palawan guys. Kung hindi mga stem borer, mga fungus gaya ng bacterial blight at mga tungro virus na kadalasan ay dulot ng mga green leaf hoppers, kaya siya naninilaw. Katagalan mamamatay na siya. At yan namang area na yan ay hindi pa siya ganun kadilaw guys, pero meron pa rin siya mga tama ng fungus. At later on matutulad din yan sa kabila na parang akala mo hinog na. Ayun, kung tutuusin meron nga, tingnan mo sa dulo, may mga naninilaw na rin, dilaw na dilaw. Yan guys, matindi ang tama ng fungus nya. Aliliit ng mga butil. Sayang kapag ganyan ang status ng palay. Konti ang ani nito guys. Alam nyo mga ka-agri, kaya nangyayari sa atin yan dahil minsan nagkulang tayo sa pagmumonitor ng ating mga palayan. Dapat sana ang constant monitoring ay importante talaga yan mga ka-agri. Dahil kapag nakakita kayo ng mga insekto or mga fungus, sa una pa lang, pwede na natin silang magagamot. Kagaya po nito mga ka-agri, nakikita natin na mayroon ng mga kaunting paninilaw sa mga dahon. So, dyan pa lang sa stage na yan, sa vegetative stage, pwede pa nating maagapan ang mga infected na yan. Minsan sa ating pagmumonitor sa ating mga palayan, hindi tayo sigurado kung ano ang tumama sa ating palay. Kung ito ba ay fungal disease or mga bacterial disease. Minsan kasi mahirap mag-diagnose ng sakit ng palay mga ka-agri. So halimbawa kung hindi tayo sigurado na fungus or mga bacteria ang tumama, bumili na lang tayo ng mga fungicide at saka bactericide. Meron naman tayong mga chemical na dalawa na ang dala niya. Pwedeng sa fungus at pwede rin sa mga bacteria, kagaya ng mga funguran at saka cocide. Yan ay mga copper-based fungicide na mas magaling at effective sa pagpuksa ng mga bacterial blight. Pero kung common lang naman ng mga fungal disease kagaya ng sheath blight, brown spots, kaya na yan ng ating minks mga ka-agri. At dito po nagtatapos ang aking video mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!